Ismaya po ang mga pangyayari, no? Hay, nabalita po na itong si Yusek Cabral ng DPWH, hindi pa po sigurado kung paano namatay, ang alam lang ay nahulog sa bangin dyan sa Tuba Benguet. Unang inuan, nalulungkot po ako dahil matagal ko pong kakilala yan si Yusek Cabral. Alam niyo po, nung ako'y naging kongresista, talaga naman pong lahat ng request ng mga kongresista, senador at ng Malacanang dumadaan talaga kay Yusek Cabral. Ganyan pong kaimportante si Yusek Cabral. At bilang isang enhinera naman po, magugulat kayo, hindi lang siya ordinaryong enhinera, may PhD po yan. Kaya nga po mataas ang aking respeto kay Yusek Cabral. Dapat ang ginagamit nga niyang titulo, Dr. Cabral, dahil siya ay may PhD sa engineering, no? Pero hindi na niya ginagamit yung titulo niya. Ngayon, ang sabi ng driver niya, gusto lang daw makasinghot ng malinis na hangin at binaba niya sa Cannon Road ata, no? Diyan sa Tuba Benguet. Well, nalulungkot din po ako dahil ako'y taga Tuba Benguet. Diyan po ang aking tahanan sa Baguio, sa Tuba Benguet. At alam ko naman po na kung talagang kinakailangan ng katahimikan para makapag-isip, para makapagmuni-muni, talagang diyan po talaga sa bundok ng Tuba Benguet makukuha yan. Sa katunayan, nung ako po'y nasa Pilipinas pa, ay kinakailangan umuwi talaga ng Baguio Biyernes at babalik ng Lunes dahil kung hindi, ang feeling ko, hindi ko kakayanin yung buhay na magulo. So kinakailangan ko talaga yung amoy ng hangin na malinis, na amoy ng pine trees at yung katahimikan ng Tuba Benguet. Ngayon, yan po siguro ang huling tanawin at huling hininga ni Yusek Cabral. Pero ang katanungan, siya ba ho ay nahulog? Gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin or itinulak. Well, anyway, kayo na po ang magdesisyon dyan. Sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa trabaho ni Yusek Cabral. Siya po ay Yusek for planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po inaaproban ni Yusek Cabral. Ganyan po siya kapangyarihan. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan at dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral dahil siya nga po ay planning. So kung maalala ninyo, nagkumpirma nila kung magkano ang budget ni Kong Pulong, ang tinanong nila si Yusek Cabral. Kasi alam ni Yusek Cabral yan. Sa totoo lang po, may listahan po yan si Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senator, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantaunang budget. Yan po ang Yusek Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya'y biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking kutob, meron po mga gusto na patahimikin si Yusek Cabral. Ano ba ang mga bagay-bagay na lilitisin ngayon? Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Now, para malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects, yung mga kontratista naman yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung mga taong politiko ang tumatayong proponent ng proyekto. Hindi naman niya mabibid kung walang proponent. At alam niyo naman po siguro kung paano na ang pakulo nila, no? Ang mga kongresista, kaya naman yan nakakakurakot galing sa pondo ng taong bayan dahil nagre-report sa kanilang mga district engineer. Kami mga party list noon, kawawa po talaga. Until naging chairman si Zaldico bilang isang party list din sa Committee on Appropriations, wala po talaga district engineer na magbibigay na kahit anong proyekto sa party list congressman. Kasi automatic po yan. Lahat ng proyekto sa isang distrito, magre-report ang district engineer sa district congressman. Pero, yan naman po, may formula dyan si Yusek Cabral na walang selusan. Hindi po maintindihan yung kanyang formula, pero lumalabas, kada distrito ay merong minimum na 1 billion ang mga kongresista. Dati-rati po dati-rati, 10% kada kalye, 5% kada building. So on the average, merong 100 million ng isang congressman na tongpats. Ngayon po, naging
napakataas na, up to 70%. Hindi naman po siguro yan sa mga kalye at saka sa buildings. Pero ang naririnig ko po ngayon, hindi na po bababa sa 25% ang kinukuha ng congressman at senatong. So kada bilyon, meron na silang 250 million. So alam nyo na kung saan nila kinukuha yung pera na pambili ng boto nyo kada eleksyon. Kaya nga po, nagiging mahal na ang eleksyon dahil alam nila na malaki na rin ang kubra, lalong-lalo na sa mga proyektong infrastruktura. Pero nang pumasok nga po itong mga flood control, lumabas ang katotohanan. Nakapag-flood control, hanggang 70% napupunta sa politiko. Ulitin ko po, I'm sure kumikita mga contractors. Pero sila po ay yung mga pamamaraan para mangangurakot ang mga politiko. At siyempre, dahil sila ang gagawa, sila yung maniningil sa gobyerno at sila yung magbabayad ng SOP sa mga walang yang mga politiko. Lahat po ng proyekto sa kada distrito, taon-taon, dumadaan sa tanggapan ni Yusek Cabral. Ngayon, kapag pinag-uusapan ay ghost project, alam ni Yusek Cabral kung sino ang nag-request ng mga maanumalyang flood control projects. Dati-rati po kasi lahat ng proyekto dapat dumadaan sa Regional Development Council na pinamumunuan ni Governor Dodo Mandanas. Binabiwala na po yan mula nang naging presidente, ating bangag na presidente. Baliwala na po yan. Ngayon, ang budget proposals po, lahat ng gagaling nga sa mga politiko na baliwala na po ang mga Regional Development Council. So kung tutuusin, baliwala na rin po ang NEDA. Kasi dapat dumadaan sa NEDA lahat ng proyekto at doon tinitignan kung meron pang pangangailangan talaga yung proyekto. Lahat po yan, nabaliwala. Lahat po ngayon dumadaan sa mga politiko. So Yusek Cabral, ngayon siya'y pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control projects. Kasi po, ang mangyayari dyan, magtuturuan yan. Sasabihin ng congressman, hindi ako yan. Senatong yan. Sasabihin ng senatong, hindi ako yan. Kongresista yan. O di naman kaya, yung senatong at yung congressman, hindi ako yan. Malacanang yan. Yan po talaga ngayon ang dapat nating isipin. Hindi lang alam ni Yusek Cabral kung sino ang congressman at senatong na naging proponent ng isang flood control project, alam din niya ang mga proyekto na hiningi ni Marcos Jr. galing sa Malacanang. Pagtugma-tugmain natin ang mga pangyayari, hindi ba sinabi ni Zaldico na ang Marcos Bangag ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion last minute? At nagsulat nga si Zaldico na hindi po pwede yan. Kasi saan mo kukunin yung 100 billion kung hindi mo babawasan yung ibang mga proyekto? Diyan daw nagsimulang nagalit ang Marcos Jr. kay Zaldico. Alam ngayon ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Wala na pong ibang nakakaalam dyan kung hindi si Yusek Cabral lang. Diretso po yan from Malacanang to Yusek Cabral. Ito pa po ang talagang nakakagalit. Alam nyo ba na itong 2026 budget hindi pa nalalagdaan, nagpasok na naman ang Marcos Jr. ng 100 billion insertion. At sa 100 billion ng mga proyektong yan, tanging si Yusek Cabral lamang at si Bangag Jr. ang nakakaalam kung ano-ano yung mga proyektong yan. Bakit ba ho importante na malaman ni Yusek Cabral kung sino talaga ang proponent? Diyan po kasi nag-aaway-away ang senatong, ang congressman, ang congressman at ang Malacanang. Siyempre, mag-aaway-away sila dahil sasabihin nila, proyekto ko to. At kung sino ang pwedeng mag-angkin ng proyekto, sa kanila pupunta yung tongpats. Ganun po yun. Ang pinag-aawayan, pera. Baling wala na po ang kredito. In fairness, kakaunti na lang yung EPAL na this is a project of Congressman so-and-so. Ang importante ngayon, kwarta-kwarta lang. Kaya, yung 100 billion ni Bangag na ipinasok na naman niya sa 2026 budget, wala na pong nakakaalam kung ano yung mga proyektong yan, kung hindi si Yusek Cabral lamang at ang Marcos Jr. Siguro, mag-aaway-away ngayon sila.
Dahil wala na si Yusek Cabral at hindi naman siguro ipapasabi ni Marcos Bangag Jr. na sa kanya yung proyekto, mag-aaway-away sila para sa SOP. Ang mangyari dyan, yung mga kontratista nila maglalabanan at harinawa, sana makakuha ng pinakamababang presyo ang taong bayan na magbabayad ng proyekto. Dahil lamang hindi alam kung sino pupunta, kanino pupunta ang SOP, ngayong wala na si Yusek Cabral. So mga kaibigan, isipin nyo yan. Kung si Yusek Cabral lang ang may alam, bukod kay Marcos Jr., kung ano-ano yung 100 bilyong mga proyekto na ipinasok nila noong 2025 at yung 100 billion na ipinasok na naman ng 2026, sino kaya ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral? Wala akong sinasabi. Hindi ko pinagbibintangan si Bangag Jr. Bahala na kayong magkaroon ng sarili niyong konklusyon. Pero alam ko naman, matatalino kayo. Kung may itinatago at kung yung tinatago, mabubuking ni Yusek Cabral kapag siya'y napilitang magsalita, alam niyo na kung sino ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral. Nagagalit po ako kasi alam nyo, si Yusek Cabral, sunod lang naman yan. Hindi kinakailangang saktan. Siya, alam naman niya na kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Pero wala po akong sinasabi, wala akong pinagbibintangan. Ang sinasabi ko, kayo ang maghusga. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Yusek Cabral ngayong may aligasyon na merong 100 billion na insertion ng Marcos Jr., hindi lang noong 2025 national budget, kung hindi na rin yung 2026 national budget. Pero siyempre, marami pa rin mga naisang patahimikin. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yusek Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Yusek Cabral din ang nagkumpirma. Meron din 26 billion si Sandro Marcos. So, ang pinaglalabanan na lang, hindi yung kung nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente, siguro maintindihan na natin kung bakit yung distrito ng mga presidente makikinabang kapag ang isang taga-distritong yun ay maging presidente. Kung hindi, ano ngayon yung mga proyekto ng mga anak-anakan na ghost or substandard or honest to goodness? Ang sinasabi ko lang naman, ako, miski 52 billion yung pipulong, ako'y nakadaan na doon sa coastal road ng Davao. At nakita ko talaga na parang naging first world ang Davao in such a short period of time dahil doon sa mga infrastruktura na pinatupad through the office of Congressman Pulong. Ako naman po ay nanggaling din sa Ilocos Norte. At ako naman po ay wala akong nakitang mga bagong proyekto dyan sa Ilocos Norte. Pero napakadali po makahanap nito mga proyektong ito. Hanapin nyo lang kung nasan yung coastal road. Maintindihan nyo na kung saan ginamit ni Pulong Duterte yung 52 billion. Back to Catalina Cabral, alam din po niya kung ano yung mga maanumalyang proyekto, ano yung mga ghost project, ano yung mga substandard project, at kung sino talaga ang nakinabang. Ibig sabihin, kung napasalita si Yusek Cabral, napakadali po nating litisin yung mga politiko, kasama na po siguro yung mga taga-Malacanang na nagkaroon ng ghost project at substandard projects. Ngayon po, bagamat sabi ni Marcos Jr., hahabulin niya itong mga kurakot nito, mahihirapan na po tayong sila ay mapatunayan nagkakasala dahil wala na yung tao, kaisa-isahang tao na nakakaalam kung sino ang mga nasa likod ng mga infrastructure projects na pinapatupad ng DPWH. Well, siguro po, sapat na yan na ako'y pinag-iisip ko kayo kung sino makikinabang doon sa pagpanaw ni Yusek Cabral. Siguro naman, tayo'y kumbinsado na hindi rin tumadon si Yusek Cabral. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng interview bilang isang distinguished female engineer nang sinasabi niya, meron talaga siyang fear of heights,
phobia. Ang tao ba na mayroong fear of heights ay talagang sisinghot ng malinis na hangin ng tabing bangil? O yan ba ay itinapon na lang sa bangil? Baka naman wala ng buhay nang tinapon na sa bangil. Ang sa akin, no, kababaeng tao ni Cabral, balidosa pa nga, ibig sabihin, hindi naman niyang karatista, hindi naman niyang gaya ni Sara Duterte na talagang mambubugbog. Nakikita mo, balidosang balidosa, babaeng babae, mahinhin. Eh bakit ganun pa ang ginawang katapusan sa buhay ni Yusek Cabral? Ganong tahimik naman yung tao. So far, wala naman siyang dinadawit. At kung kakilala ko si Yusek Cabral, baka magpakulong na lang yan kesa kumanta pa. Dahil alam niya na kapag siya'y kumanta, baka siya mapatay. Ang masakit, mukhang namatay siya dahil merong ang gusto magpatahimik sa kanya.